strong, but they may be hiding. Purihin ng Panginoon. Isang magandang gabi po sa atin lahat, mga minamahal mga kapatid. At today is Wednesday at ito po ang ating JCLG Wednesday Online Bible Study. At tuloy po tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Ito po ang inyong likod, Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. Po, at salamat po. Medyo na-late po tayo ngayon. Niisip ko nga kung tutuloy pa. Pero sabi ko, hindi, kailangan ituloy natin. Medyo naging busy po tayo ng araw na ito. Basta tuloy-tuloy po tayo. No? Kahit medyo gabi na. Mas maganda ituloy Bible study kahit gabi na. Pero bibilisan na lang po natin para huwag naman kayo gabi. So, purihin ng Panginoon. Salamat doon sa aawit ni Pastor Luis Baldomaro, kasama natin ang Diyos. At ito'y kalawang awit na ito ang aking buhay, no? Ating puso. Praise God. Kaluluwa, Panginoon, minamahal kita, ikaw ang aking buhay. So, purihin ng Panginoon. Malagay ito ang kauna-unahan dumating si Francis Magbanwa, si Bong. Si Bong ang kauna-unahan. Salamat, Bong. God bless you. Nandiyan ba si Jola? Tawag na si Jola at Bible study tayo. Ito po ay si Bong po, si Francis Magbanwa, asawa ng pinakamahusay na doktora sa Pilipinas. Si Joylan Marie, Doktora Joylan Marie Polintang Magbanwa. So praise God, thank you, Bong Francis Magbanwa. At of course, heaven on earth. Pagpapalang kami po, Pastor Jude, Pastor Lilith, salat po. Thank you, nice to see you again. Madam Don Solweta ng San Pablo City. Si heaven on earth, the Cielo. Thank you. At Sister Nelby De Castro, no, ating po matagal nakasama sa Bible Study. Sister Nelby De Castro and Junior Orteza Alwati. Thank you sa inyong mag-asawa. Good evening po. God bless po. Good evening sa inyo. God bless your family, mga kapatid. At si Tomas Bautista, no? Ako, Tomas and Aida Alwati. Good evening po, Pastor Jude, Pastor Lily, Tom and Aida Alwati. Tama. Thank you, Brother Tom and Sister Aida. God bless your life and pagpalain kayo ni Boss ng higit pa ng Panginoon sa lahat ng klaseng pagpapala ng ating kaharian ng Diyos. At si Orlando Malonzo Pulinta, yan, bayaw ko po yan, si Brother Lando. Thank you, Lando, God bless you. Tawag niya si Joyce, ang kapatid ko. At si Sister Iris, God bless you, Sister Iris. Yan, pakita siya ng malaking heart para kay Lord Jesus. Iris, Sister Iris. At si Ari Omnial, nandito ba? Sister Ari, hello. Sister Ari Omnial, no? God bless you, kapatid. At Sister Benilda Gatudan de Mesa, no? Thank you, Sister Benilda. Good evening po. Good evening din sa iyo, kapatid. And God bless your life, Sister Benilda. Si Claro Aliasas, ang ating po Secretary of Church, si Claro Aliasas, no? Blessed evening po. Thank you, Sister Caro. Thank you, and God bless your family. Gusto na lang kay brother rin. Thank you. At si Augusta Mariton, Tulsalan, 1, 2, 3, hearts for the Lord Jesus Christ. Thank you, God bless you, Sister Mariton. Si Brother Homer Baliton, yan, Homer Magno Baliton. Good evening po, Pastor Jude. Good evening din sa iyo, Brother Homer. Nice to see you again. At God bless you, kapatid. Thank you.
Sister Hilda Panday Dazo. Good evening po, Pastor. God bless po. Good evening din. And God bless you, Sister Hilda. God bless. Thank you. Sister Estela Umali, doon ka. Good evening. Nice to see you again, kapatid. Good evening po, Pastor Jeff, Pastor Lily, and all the CLG family. Thank you, Sister Estela Umali, doon ka. Pagpapalain ka ng Panginoon. At of course, Sister Arseny Mambulao, good evening po. Yan, gusto niyang sumama sa rapto. Sister Arseny Mambulao, God bless, kapatid. Thank you. Nandito ba? Sister Criselda Escondo, si Dada. Thank you, kapatid. God bless you. Si Marina Tanyo, nandito si Sister Marina. Nice to see you, Sister Marina Tanyo. Ay, nalumabas sa aking monitor. Thank you, Sister Marina Tanyo. God bless you, kapatid. Tagal na natin kasama yan. So, purihin ang Panginoon. And the rest, yung iba po, tayo na po. Sino? Hazel po yun. Dito ba si Hazel? Thank you, Sister Hazel. Gusto ko Dong. Thank you. Sister Hazel. Hanap po natin sa kasal. Thank you, Sister Hazel. And God bless your family. Okay, and the rest, habol-habol na lang. Let's go po, para hindi tayo lubos na gabihin. Pasensya na kayo, medyo ginabi. Busy lang inilingkod, Pero, better na ituloy natin Bible study kahit late na. Okay. So, salamat po sa inyong lahat po. At atin po i-convert na itong ating tama. Convert natin itong ating ay nasagi. Yan. Convert natin sa Bible itong ating tablet. Okay. Wala. Teka po. Yun. Okay. So, purihin ang Panginoon. Noong pong last week, ang ating pong topic ay, ano nga ba yun? Childlike faith. Ano po? Childlike faith or childlike attitude. Kung ano ang pag-ugali ng isang mananampalataya na sinabi ng Panginoon na unless na tayo daw ay maging tulad sa isang bata, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. So tinutukoy yung bata, magkaroon tayo ng childlike character or attitude. At ito ay patungkol sa ating childlike faith. Hindi na po ako magpapakalawin kasi kakain yung oras natin. Kung gusto nyo mapakinggan, hindi kayo nakapakinig patungkol sa topic na childlike faith. Nung last week po yun. Punta na lang tayo sa page natin at nandoon lahat po yan. So ngayon, sabi ko nga nung last week, iba yung childlike attitude sa childish attitude. Yung childlike attitude, yun po ang gusto ng Panginoon. Ano yun? Yung pag-ugali ng isang bata na pagiging humble, pagiging matapat, lagi niyang pag nangako ka, ina-expect niya na tutuparin mo, ganyan dapat tayo, ina-expect natin tutuparin ng Diyos ang mga pangako. Yan po ang faith in action. At ang isang bata ay humble, ang isang bata ay mabilis magpatawad. Yun yung magkakalaro, nag-away yung dalawang magkalaro.
At nagsubo sa magulang. Ako, galit na galit yung magulang. Nagalit din yung magulang ng isang bata. No? Hanggang sa nag-away parang magulang. At after 15 minutes, nagpangita yung dalawang bata nag-away, bati uli sila, tuloy uli yung laro nila. Pero yung magulang, inabot na 10 taon, hindi pa magkabati. So, yung mga bata nag-away, tapos mamaya bati na. Ano? So, ganun lang. Ibig sabihin, ang mga bata ay because they are innocent. Ano? Maging ganun tayo, sabi nga sa Romans 16:19, ano? Maging mga inosente patungkol sa paggawa ng kasamaan. We are innocent evil, no? Pero tayo po ay maging matalino tulad sa isang tinuruan na salita ng Panginoon. Okay, pero tayo ay ignorant or inosente sa anumang paggawa ng kasamaan. Ano? Ibig sabihin, ayaw natin ng kasalanan. At tulad sa isang bata, ang isang bata ay mabilis sumunod, madaling makalimot sa sama ng loob, sa away, bati kagad, at ang bata ay humble. Ang bata, pag pinangakuan mo, expect niya, hanggang sa paglaki, na-expect niya na tutuparin mo yung pangako mo. Ganyan tayo sa Panginoon. At marami pa tayong tinalakay, ano? Hindi natin pag-uusapan. Yan yung mga positive na pag-uugali ng isang bata nung kung tawagin ay childlike faith or childlike attitude, no? Attitude of faith. So ngayon, sabi ko nga, iba yung childlike sa childish. Yung childlike, positive yun, magaganda yun. Pero yung childish, negative yun. Pag tinawag kang childish sa Bible, ang tinatawag na childish mga baby Christian. You know? So ngayon, pag-aaral natin yung marks of a childish Christian. Ito yung mga palatandaan ng mga Kristiyano na ang tagal na sa pananampalataya. No? 30 years na naglilingkod sa Panginoon. Childish pa. So ano po yung mga palatandaan or marks of a childish Christian? Importante ito pag-aral natin para po sa gayon makita natin sarili natin, ako pala ay childish pa. So dito malulukit natin ang sarili ko, nasaan tayo. Tayo bagay lumalago, tayo bagay ay parang stagnant water na hindi lumalago. Alam nyo, ang stagnant water, yun yung nabubulok, yun yung namamaho, nagigiputik, yun yung pinanganganakan ng mga lamok, nagkakaroon ng kitikiti at iba pa mga insekto, dumudumi yung stagnant water. Kaya ang isang Kristiyano, kagaya ng tubig, kailangan free flow, no? Para tayong rivers of living water. Ano? We are following the leading of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, inihalin tulad sa rivers of living water na dumadalo, lumalagaslas. Nagpapadala tayo. We are following the leading of the Holy Spirit, obeying the will of God. Yan, at nakakasama tayo sa rivers of living water. So, dapat ganun tayo, kagaya tayo ng rivers of living water na hindi stagnant. Yung mga stagnant water, yung rivers ay nag-overflow at hindi na nakabalik sa river yung ibang tubig na natili na doon sa pampang, nagiging parang putik, nagiging parang kanal na merong tubig na tumagal hanggang sa nabulok at pinanahanan ng mga insekto, lalo na mga lamok na iklugan ng kitikiti, nagkakaroon kitikiti at iba pang insekto. So, nabubulok. So, ang isang Kristiyano na stagnant ang growth ay nagiging kagaya ng stagnant water, no? Pinanahanahanan na sari-saring mga insekto na nakapagbibigay ng sakit sa tao. So, ganun din sa spiritual, ang isang Kristiyano na stagnant ang spiritual growth ay pinupuntahan, nakaka-invite ng mga demon spirits para gawa ng hindi maganda yung kanyang sarili, ipahamak siya, linlangin siya, at hatakin siya pabalik sa sanlibutan. Siya yung paboritong puntahan ng mga kaaway natin, mga demons. Open target siya sa kaaway kay Satanas at sa mga demonyo, hanggang sa kaladkari siya, hilahin siya pababa.
doon sa buhay sanlibutan na ating matagal nang iniwan. We are set apart by God, set apart from the world unto God. No? Hiniwalay tayo ng Diyos sa maruming masamang sanlibutan to serve God forever. Okay? To serve Him in this life and in the life to come. Okay? So tayo ay set apart by God. Ibig sabihin set apart sa Greek ay hagiasmos, meaning holiness or holy. Holy people of God, sanctified by God. Yan ang ibig sabihin po. Okay. Now, ngayon, pag-usapan natin yung mga palatandaan, marks of a childish Christian. Bilisan na po natin. Maraming talata. Tingnan natin kung ano yung mga mababasa natin. So, simulan natin sa dito sa 1 Corinthians chapter 13 verse 11. Ang sabi dito, when I was a child, sinulat ito ni Apostle Paul sa Corinth, kasi ang mga Corinthian Christians, alam nyo, sagana sila sa mga gifts of the Spirit, sa power, sa gifts, speaking tongues, interpretation of tongues, prophecy, may mga gifts sila, may power sila, pero they were baby Christians. Meron sila mga childish attitude. At yung meron niya member doon nagalit si Paul, sabi yung ganyan ay alisin sa church yan. Sino? Yung isang member sa church na inaasawa yung kanyang stepmother, no? Ay talagang kapner nga. So sila ay mga Kristiyano, karamihan sa Corinth ay ang problem, marami sa kanila carnal Christian, ano? Kaya sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 13 verse 11, when I was a child, I used to speak like a child, think like a child, reason like a child. When I became a man, I did away with childish things. So kapag ang isang Kristiyano ay childish pa, no, mababaanagan natin, makikita natin, masasaksihan natin sa kanya yung ugaling childish, no? Ugaling parang bata. Meron ugaling parang bata, lilinawin po natin yan. Pero pag ang isang Kristiyano ay nag-mature spiritually, nawawala na yung ugaling bata. Yun yung sinasabi dito. Ngayon, una-una, ang mga childish Christian ay mababaw sa doktrina, mababaw sa aral ng salita ng Diyos. Hindi mo sila mabigyan ng malalalim na bagay o mapakain ng karne kasi they are baby Christians or childish Christian. No? Kaya sabi ni Paul dito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1 and 2, and I, brethren, could not speak to you as to spiritual men. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga spiritual na mananampalataya. No? Hindi ko kayo makausap na sa mga malalalim na paraan. Hindi ko kayo mabigyan ng mabibigat na mga doktrina o ng mga advanced Bible study. Bakit? Kasi kayo ay mga you're still in the flesh, you're still carnal. No? Ito sabi niya, and I, brethren, could not speak to you as to spiritual men. Ang baby Christian or ang childish Christian ay hindi po siya spiritual na Kristiyano. Meaning, hindi pa siya spiritual na spiritual. Marami siyang pag-spiritual, talagang lumago sa Panginoon at they are filled with the Holy Spirit. So, ang carnal Christians, o baby Christian kung tawagin, or in other words, childish Christians, sila po ay carnal and they are not filled with the Holy Spirit. Kasi if they are filled with the Holy Spirit, hindi nila gagawin yung mga gawa ng carnality o yung doing the works of the flesh. No? So, ano yung mga works of the flesh na ginagawa ng mga carnal Christians? Sa Galatians chapter 5, no? Galatians chapter 5 verse 19 and 20. Ito po ang sabi. 19 to 21. Now the deeds of the flesh are evident, which are sexual immorality, ano pa? Impurity, indecent behavior,
idolatry, witchcraft, hostilities, or sorcery, hatred, contentions, away-away, jealousy, outbursts of anger, madaling mapiko, madaling magalit, hindi makontrol sarili, mahilig sa away, selfish ambition, ang childish Christian ay selfish, self-centered. Gusto niya siya lagi makita, gusto niya siya yung laging center of attraction, gusto niya pag siya nag-share ng gospel, ang isi-share niya yung sarili niya yung sarili niya ang isi-share niya, hindi ang Panginoong Hesukristo. So purihin ang Panginoon. At ang sentro ng kanyang pagkatao, gusto niya siya yung makita. Naalala ko doon sa nanonood ako doon sa hearing ng PIDEA. Sabi ng isang mama, mataas ang rango sa military, pinagalit-galitan niya yung mga nandun sa Senate hearing. Sabi niya, satsatan kayo ng daldalan, Tapos sabi niya, ako, may narating na ba kayo? Ako, I am everything. Sabi niya, ako, napakayabang nitong mama na ito. Mataas lang kanya rango sa military, siya na raw ang everything. Sino ka? Diyos? Only God is everything. Only God is everything. Wala tayong karapatan sabihin natin, I am everything. Naku, ay napaka-baby nung mama na yon. Mataas ang rank sa military, pero meron siyang childish attitude. So, ang childish Christian ay self-centered. Gusto niya siya ang bida. Siya ang center of attraction. Siya ang mapapansin sa karamihan. Gusto niya kapag may promotion, siya yung ma-promote kaagad. Gusto niya siya yung hangaan. Baby Christian yan ganyan. Or childish Christian. So, ang mga childish Christians ay they are still carnal Christians. At ito yung mga ginagawa nila, binanggit ko. Basahin ko ulit, Now, the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness. So, pag ang isang Kristiyano ay nagpa-practice pa ng adultery, fornication, still a baby Christian or childish Christian. Idolatry, sorcery, pangkukulam, hatred, contention, jealousies, outbursts of anger, or outbursts of wrath. Pag yung magagalitin, baby Christian, yung mahira ang control sa sarili, baby pa po yan, or childish Christian niya. Dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries. Sabi sa Bible, yung hindi ka magpatawad sa kapwa at yung mapuno ka ng hatred, hindi mo kayang patawarin, you are a murderer. Sabi sa Bible, sinabi yan. Okay, drunkenness, revelries, and the like of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Yung mga gumagawa ng ganito mga gawain, although sinasabi mo, ikay Kristiyano, born again ka, active ka sa Bible study, but if you are practicing this carnality, naku, kapatid, better repent. Why? Kasi ano sabi dito? Will not enter or will not inherit the kingdom of God. Warning yan. Winarningan ni Paul yung mga Kristiyano sa Galacia. Sino ba yung mga Kristiyano sa Galacia? Mga totoong Kristiyano. So, ibig sabihin, kahit mga totoong Kristiyano, dapat ay mag-ingat. Mag-ingat tayo. Hello, Abong-Abong, amen. Virginia, Rondina, Peñalosa, hello, Ging, Isel King, friend ni Red, friend ni BFF ni Red Salama o Red de Jesus. I share good evening din Isiel
Wala na. Okay, tuloy tayo. So, yun po ang example ng baby Christian. Ano? Marami pa tayong tutukuyin. At ang baby Christian, hindi pa niya kaya yung mga malalalim na teachings ng salita ng Diyos. No? Puro mabababaw lang. Alam yung tawag sa Bible, yung mga fundamental teachings, mga milk yan, milk for baby Christian. Yung mga heavy teachings na, yung mga malalalim na doktrina, pang matured or pang matured Christians or pang spiritual na Kristiyano, yung mga heavy teachings, mga malalalim na katuruan, ano? Hindi mo pwede turuan ng baby Christian ng Book of Revelation o Book of Daniel, no? Malalalim na yon. Okay, tuloy tayo. Sabi dito, ang mga childish Christian, may pagka-foolish pa eh. Madaming foolishness na ginagawa. Ano yun? Mga disobedience. Ano? Mahilig siyang mag-disobey. Marami pa siyang mga disobedience. Nagpa-practice ng hindi pagsunod sa Panginoon. May dapat sundin natin, Panginoon. Alam niyo po ba, the more we obey God, the more God will fill us with His Spirit. Sabi nga sa Acts chapter 5 verse 32, ang banal na Espiritu ay pinagkakaloob sa kanila na sumusunod. So, ang Holy Spirit binibigay ng Diyos sa tao na sumusunod sa Kanya. So, the more we obey God, the more He will fill us with His presence, and that is the infilling of the Holy Spirit. Okay? So, sa Jeremiah chapter 4 verse 22, nasabi, "For my people are foolish, they know me not." Ang aking bayan ay foolish, mangmang, ano? Ang aking bayan ay mangmang. No? They are foolish. At hindi nila ako nakikilala. They are stupid children. And have no understanding. Sila ay mga stupid children, foolish, walang nalalaman, walang kaalaman, walang knowledge. They are shrewd to do evil. Yun. Kaya pala sila nagiging foolish at stupid children, although they are children of God, kasi nagpa-practice sila ng evil. Evil or wickedness or ng kasalanan. You know? They are shrewd to do evil, but to do good, they do not know. Kahit sila ay bayan ng Diyos or anak ng Diyos, hindi sila gumagawa ng kabutihan, kundi ang pinapractice nila ay evil. So kapag gano'n, delikado ka, para kang hindi anak ng Diyos. Delikado ang iyong salvation. Yan ang sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 7. No? Matthew chapter 7, verse 21. Delikado po yung Kristiyano ka na, ang ginagawa mo, gawain ng isang hindi mananampalataya. At sabi ni Jesus, no, pagdating ng judgment day, ganito ang sabi niya, verse 21, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven will enter." Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. See? Maraming tumatawag kay Jesus, Lord, Lord. At iniisip nila, sila anak ng Diyos. Yes, nagbabasa ng Bible, natin prayer meeting, but they're doing the works of the flesh. They are carnal Christian. No? Alam niyo, delikado ang carnal Christian. Pag hindi sila nag-repent at sila nag-i-enjoy sa carnality, no? Hindi sila spiritual, delikado. Kasi pag inabot sila kamatay, hindi sila nakapag-repent, ang Diyos ang nakakaalam kung saan sila pupunta. Ay natin husga, pero ang Panginoon nagsasabi, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos, kundi ang papasok lang ay yung tumutupad o gumagawa or sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Meaning, those who obey God shall enter the kingdom of God. Sa verse 22, sabi ni Jesus, "Many will say to me on that day," the judgment day, "Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name cast out demons, and in your name perform many miracles." Ito po mga binabanggit ito yung mga ginagawa ng mga ng mga disciples. No?
Sila'y naranasan sa mga may sakit at gumagaling, nagpapalayas ng mga demonyo, at pinapangaral ang pangalan ni Jesus, tumatawag kay Jesus, Lord, Lord, pero they lose their salvation. Why? Sabi dito ni Jesus, and then I will declare to them, I never knew you. Leave me, you who practice lawlessness. Ayun. Kaya pala sila hindi tinanggap ng Panginoon, and this will happen sa Judgment Day, kasi they practice lawlessness. Meaning they practice committing sin. No? Sila ay gumagawa ng gawain ng sanlibutan. No? Nakikilaro sa kasalanan sa sanlibutan. Delikado po yun. We are already Christians. No? Tayo ay nasa Panginoon mabubuhay with Christ-like character. Yung lumakad tayo in His holiness and righteousness. So ano pa ang kalagayan ng isang childish Christian? Basahin natin. Ang childish Christian, madaling madala ng mga kulto. Madaling madala ng mga aral ng demonyo, aral na hindi sa Panginoon. Kahit pa sabihin mo ikaw ay 20 years na Kristiyano, depende. Merong isang Kristiyano na 1 year old pa lang, pero nag-matured ka agad, matured sa doctrine, merong wisdom, may knowledge, no? May revelation, at naririnig na kaagad ang tinig ng Panginoon. Why? Kasi ang kanyang buong buhay, sinabit niya kaagad sa Panginoon, sinuko niya kaagad ang kanyang buong buhay sa Panginoon, at siya ay tumalikod sa kasalanan, at ang gusto niya ay sundin ang Panginoon, at siya ay nagbababad sa presence ng Diyos sa panalangin, obeying the will of God, obeying the word of God. Ang bilis niyan lumago. Kaya merong mga ganyan, 1 year lang, ang lagu-lagu na. Meron namang Kristiyano, 20, 30 years na, ay isip bata pa. Isip bata. At ang baby Kristiyano o childish Kristiyano, madaling madala ng ibang doktrina. Madaling mawala sa Panginoon. No? Madali rin mawala sa church na pinagdala sa kanya ng Panginoon. Alam niyo po ba na may mga Kristiyano na palipat-lipat ng churches? Nakasampung lipat na, walang malipatan, naghahanap ng perfect church. Naku, ay walang perfect church. At hindi raw niya gusto yung pastor doon. Abay, walang perfect na pastor. At walang perfect na may nakatisuran sa church na open siya nung isang kapatid at ayaw nang makita ng kapatid. Abay, kahit saan ka lumipat na church, lagi kami makikita na nakakatisod kasi hindi tayo perfect pa. No? We're still living in this house, in this physical body na nagmana ng corruption from our first parents, Adam and Eve. Hintayin natin yung tayo ay mabihisan ng Panginoon sa next life natin ng new glorified body. Sa next life natin, mga kapatid, hindi na tayo mamamatay. We will receive our glorified body. Hindi na tayo tatanda, hindi na tayo magkakasakit. Bakit? We already have our glorified body doon sa next life natin. Yan yung huling pangako ng Panginoon na ibibigay sa atin. Katawan na lahat tayo ay mga mukhang artistahin. Hindi tumatanda. Naalala ko na naman yung testimony ng isang babae na namatay. Nakita niya yung best friend niya sa heaven eh. Amazed siya. Best friend, ikaw ba talaga yan? Yes, ako ito. Alam naman niyang siya yun. Alam niya. Pero halos hindi siya makapaniwala. Sabi niya, nung pinabalik siya ng Panginoon sa lupa eh. Ayaw na nga niya umalis sa heaven eh. Kasi namatay din siya. Para siya may cancer. Ang difference, pinabalik siya ng Panginoon. Nung bumalik siya sa earth, sa kanyang katawan, healed na siya completely, walang cancer. No? At sabi, mag-testify ka to the whole world that there is a real place, beautiful place called heaven. At sabi niya, alam niyo, kaya ako shock na shock at gilalas na gilalas sa kagandahan ng aking best friend.
Eh kasi sa mundo po, ni sa buhay pa yung saksakan ng pangit nung kaibigan ko yun. Eh pagdating sa langit pala ay lahat magaganda, lahat mga higit pa sa mukhang artistahin. Okay? Okay. So, ano pa sabi? Sa Ephesians chapter 4 verse 14, as a result, we are no longer to be children, tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of man, by craftiness in deceitful scheming. So, ang baby Christian o ang childish Christian, madaling masway, madaling madala ng mga false doctrine. No? Madaling mahikayat ng ibang doktrina, lalo ng mga kulto. Nananarget talaga yan ng mga totoong Kristiyano. No? At kanilang sinasama sa kanilang church na wala namang salvation. Meron dyan dito sa San Pablo, maraming na biktima mga kabataan ng church na mayroong false doctrine. No? Malakas silang makahikayat. At ang nahikayat nila, yung mga childish Christian, yung mga baby Christian. Ang mga childish Christian, yung mga matampuhin, no? Yung natisod sa kapatid, o nagtampo sa pastor, akala pinapatamaan sa sermon, lipat sa church. Yung pastor doon, ganun din, lipat na naman. Yung pastor doon, ganun din, lipat na naman. Akala pinapatamaan siya. Eh kasi pag mayroong gustuan Diyos sabihin, ginagamit ang mga men and women of God who preach the word of God at sinasabi na nangungusap through them ang Panginoon. Kaya pag nangungusap sa pamagitan nila, tanggapin mo kung may kinokorek sa'yo and obey God. Pag nagtampo ka doon sa nangangaral sa Diyos, akala pinapatama ka, eh sa Panginoon ka nagtatampo kasi God is using their mouth to speak to you. Okay. Now, so, ano pa? Ito, lipat tayo dito. Marami pang talata dito. So, ang mga childish Christian, may pag-ugali na they are very sensitive. Onion skin sila. They are easy to get hurt. No? Madali silang masaktan. Alam nyo, kapag sabi sa Bible, sa I think 2 Corinthians, tingnan natin, 1 Corinthians 15:31. Ano sabi ni Paul dito? 1 Corinthians 15:31. I die daily. Sa verse 21, I affirm by the boasting in you which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. Ang buhay Kristiyano ay ito po. Ang daily experience natin, ang pang-araw-araw na karanasan natin, we must die to our old self every day. No? Dapat every day, mamatay tayo sa lumang pagkatao. Huwag natin hahayain mabuhay yung carnal nature sa ating sarili, no? Kundi mabuhay ang Panginoong Hesus sa atin. Hayaan natin mamatay lumang pagkatao. Huwag na natin i-resurrect. Sabi nga ni Paul, I die daily. So, dying to yourself is a daily experience. Sabi ni Paul sa Galatians chapter 2, verse 20, for I am crucified together with Christ, and I no longer live. The life that I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Hindi na raw siya ang nabubuhay. Sabi ni Paul, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Ang nabubuhay sa aking sarili, ang Panginoong Hesus. No? Kaya wala na yung luma kong pagkatao. Ang nabubuhay ngayon sa akin, si Kristo, na siyang umibig sa akin. Sabi ni Paul, Galatians chapter 2, verse 20. Yan ang buhay ng mga Kristiyano na espiritual. Pero yung mga Kristiyanong childish Christian, na may ugaling childish, sila ay matampuhin, no? Madaling ma-offend, madaling masaktan,
Kasi buhay pa yung kanilang lumang pagkatao and they are still carnal Christian. So, very sensitive sila. At kapag sila'y nasaktan ng isang tao, o na-offend, ang hirap nilang magpatawad. Naku, delikado yun. Sabi nga ng Panginoon sa Lord's Prayer, no, yung prayer tinuro ng Panginoon sa kanyang mga ligad, yung, alam niyo, Our Father who art in heaven, yung katapos-tapusan doon, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin doon sa mga nagkasala sa amin. May kadugtong yun. Sapagkat kung hindi kayo magpapatawad, sabi ni Jesus, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Yun po ang sabi. So, tinuturuan tayo ng Panginoon na wag magkaroon ng childish attitude, kundi maging spiritual tayo, lumago tayo sa panampalataya, na alisin yung pagiging matampuhin, at alisin yung ugali natin na hirap tayo magpatawad kasi nakaugalian natin na magtanim ng bitterness sa puso. Delikado po yan. Kasi once na ikaw ay nagtampo, na-offend, pinabayaan mo yan, hindi mo yan isinuko sa Panginoon. Yung salitang offend, maliit lang yan, pero lumalaki po yan. It is alive. No, binubuhay yan ng mga demonyo. Yung offend, magiging bitter. No? Yung offend pa lang, magiging anger. At yung anger, pag naglaon, hindi mo nirepent, magiging bitter. Bitter. Nagkakaroon ka ng bitterness sa puso mo. At yung bitterness na yan, lalaki pa yan. Magiging hate. Magkakaroon ka ng hatred. At sabi sa Bible, sabi ni Apostle John sa kanyang epistle, sabi doon, at ang tao na may hatred ay mamamatay tao. Ang manampalataya na nabubuhay sa hatred, mamamatay tao. At ang tunay na Kristiyano, hindi mamamatay tao. Sino yung mamamatay tao? Yung merong hatred sa kapwa. Paano malaman ikay may hatred? Hindi ka marunong magpatawad. Hindi mo kayang patawarin yung nagkasala sa'yo. Nako, ang pagpapatawad po, ang forgiveness, yan ay by faith yan, hindi yan by feelings. Kasi kung aasahan natin yung feelings natin, sabi ng feelings natin, talagang pinahiya ka niyan, sinaktan ka niyan, gantihan mo na lang din ng masasakit na pahaging o gantihan mo one of these days. No? Pagkagano ugali natin, we are still carnal Christian. Sapagkat ang spiritual Christian ay mapagpatawad. Mabilis niyang makalimutan yung mga nakasakit sa kanya. No? Madali niyang patawarin. Hindi siya nagtatanim ng bitterness sa kanyang puso. Yun po yun. No? So, sabi nga sa Ephesians, sabi sa Ephesians chapter 2, verse 5, ang sabi ni Paul ay, even when we were dead in our wrongdoings, made us alive together with Christ. Tayo dati ay patay sa paggawa ng kasalanan. No? Pero binuhay tayo ng Panginoon kay Kristo sa pamagitan ng kanyang biyaya. Verse 6, and raised us up with Him, seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Meaning, nung tayo sumampalataya kay Jesus, yung ating lumang pagkatao supposedly ay ipinako na kasama ni Kristo. Meaning, namatay kasama ni Jesus sa cross 2,000 years ago, yung lumang pagkatao natin. Hindi pa tayo napapanganak noon. Ngayon pa lang tayo pinanganak, ngayon lang tayo nabuhay. Pero kinukonsider ng Diyos, kapag ikay nagrepent sa iyong mga kasalanan, binigay mo sa Kanya lahat, iyong buhay, pati na yung lahat ng iyong masasamang ugali, pati yung bitterness, lahat, isinuko mo sa Panginoon, palalayain ka ng Panginoon sa kasalanan. At titingnan ka ng Diyos na nakasama ka ni Jesus na namatay 2,000 years ago, sa cross na kasama ni Jesus. At ngayon, ikaw ay patay na sa lumang pagkatao.
Dahil ikay binuhay kasama ng Panginoong Jesus. Dahil nanampalataya ka sa Kanya at sinuko mong iyong buhay. At tayo daw ay pinaupo rin na kasama ni Kristo sa sangkalangitan. Ano sabi dito? We were dead in our wrongdoings, made us alive together with Christ, and raised us up with Him, and seated us with Him in heavenly places in Christ Jesus. Okay, so mga bagong nilalang tayo. No, sa 2 Corinthians 5:17, if any person is in Christ, he is a new creature. No, all things are passed away. Behold, all things are become new. Bago na lahat. Ang mga lumang bagay lumipas na, bagong nilalang tayo. No? Ang tunay na sumampalataya at tumanggap kay Kristo, nagiging bagong nilalang. Pero ang isang tao na sinasabi sa mananampalataya, pero yung pa rin ang ugali niya, parang sanlibutan pa rin, parang walang pinagbago, baka tingnan mo, better check yourself, no? Iluhod mo sa Panginoon, baka hindi ka pa naboborn again, baka hindi ka pa ipinapanganak sa kaharian ng Diyos, kaya hindi mo kayang patawarin yung mga nagkasala sa iyo, no? Check mo sarili mo, makipag-usap ka sa Panginoon, no? Sabi mo, Lord, ako po ba'y tunay na anak ng Diyos? Kung hindi, sinusuko ko sa iyo ang buong buhay ko, no? Okay, so ano pa, no? Ang mga childish Christians, alam niyo yung bata nagtatantrum pagka merong gusto ipabili sa nanay niya sa palengke, no? O kaya sa mall, hindi binili. Naku, naglulupasay. Nakakita na akong ganyang bata. Naglulupasay, no? Parang spoiled. Nagtatantrum. Naku, pagka gano'n, huwag niyo hayaan na ang bata ay lumaki na nagtatantrum. Pag nalaki na siya, ganun din siya. No? Hindi nga siya nagpapapadyak na pero may ugali siya na childish, na dadala hanggang sa paglaki. Kaya bata pa lang, tinuturoan na. Nung kami bata pa, kami magkapatid, kapatid ko babae, ang ayaw na ayaw nung aming ama't ina, nung aming parents, yung kami maglulupasay sa lupa, yung gugulong. Minsan sinubukan namin yan Hindi maibigay yung gusto namin, naglupasay. Nako, pag nakita kami naglupasay, nagulo sa semento, palo ang abutin namin. Yung mother ko, yung malaki ng tsinelas, malaki ang paa ng mother ko dahil ang mother ko 5'10". Yung malaki tsinelas, ipapalo sa'yo. At sunod-sunod yun, pak. Sabi nung tatay ko, nung father ko, masyado kang maraming mamalo Ako, isa lang palo na maigting. Dala yung mga batang yan. Totoo nga. No? Minsan naglupasay kami doon sa lupa. Alam niyo yung feather duster? Yung hawakan ng feather duster. Meron kayong pamunas ng sa mga estante ng tindahan namin nun. Yung puwet, yung holder, yun ang pamalo, isang pilantik na malakas na ganun sa legs. Ako. Kaya isang titig lang ng tatay namin, takot na kami. At naalala namin, nakikita lang sa mata yung feather duster. So gano'n. Lumaki kami, hindi kami gano'n, hindi kami spoiled brat. So, sabi nga sa Proverbs, turuan mo, sa Proverbs 18, turuan mo ang bata na habang siya'y bata pa, at pag lumaki siya, hindi siya hihiwalay doon sa itinuro mo sa kanya. Train up a child in the way that he should go, and he will not depart from it. Sabi sa Proverbs chapter 18. Okay. Now, so, may mga Kristiyano, parang bata, nagtatantrum. No? Nagtatantrum. Ano ibig sabihin? Nagpapapadyak ba? Hindi naman niya pinapakita, pero ganito. No? Pag meron siyang gustong mangyari, no? Halimbawa sa church, hindi naman siya ang pastor, pero meron siyang gustong mangyari, at hindi nangyari, halimbawa, nagbigay siya ng suggestion sa pastor, at hindi sunod ng pastor, nako, nagtatantrum, nagagalit, at bumubulong-bulong, at ikakalat na niya si pastor ganito, no? Yun ay ugaling childish, no? At ang gusto niya, kung ano yung suggestion niya ay masunod, no? Maging sa mga meetings, maging sa mga hindi.
ang suggestion, pag hindi nakitang maganda, hindi ginawa, hindi ka dapat magtampo. No? Yung gusto mong mangyari na hindi nangyari, hindi mo dapat ikatampo. No? Anyways, hindi naman ikaw yung pinaka-leader sa church, yung pinaka-leader o yung pastor pa rin ang masusunod. Lahat naman pwedeng magbigay suggestions sa leader ng church, sa leadership ng church. Pagka hindi nangyari, huwag kang magtatantrum o magtatampo. Kapag isang Kristiyano nagtatampo, hindi nasunod yung kanyang suggestion, ang tawag dyan ay childish Christian o childish attitude. Okay. Ano pa ang childish attitude? Comparing yourself. Kinukompare mo yung sarili mo. Saan? Kanino? Sa ibang tao o sa ibang kapatid sa Panginoon. Kinukompare mo yung sarili mo na mas magaling ka kaysa sa kanila, mas qualified ka kaysa sa kanila. Yan po ay childish attitude. No? At kinukompare mo, dapat ako maging pastor na ngayon kasi mas mukha pa ako mas magaling sa pastor namin. Ako delikado yan. Yan ang palatandaan na hindi ka dapat maging pastor. Ano? At saka yung kino-compare mo sa iba, mas maganda akong kumanta kaysa sa kapatid na ito. Ba't kaya siya lagi yung ginagawang song leader o worship leader? Naku, delikado yan. Yan ay pride. At yung pinamumugaran ng spirit of pride ay yung mga childish Christian. Alam nyo, ang pride, akala mo emotional feeling lang yan or attitude lang. Aba, hindi po. Ang pride po, originally, pride is a spirit. It is a demonic spirit. Lahat ng tao sa mundo may pride. No? At ang pride yan, ang attack niya, yung emotional feelings mo. No? Ang attack ng pride, yung mind, emotion. No? Yun ang attack niya. At pag pinatagal mo yan, nilaro-laro mo, in-entertain mo yan, tumatawag yan ng mga demon spirit. At ang pangalan ng mga demons na lumalapit o sumasakay doon, na-attract, ay mga demons of pride. Demons of pride. At yan ang espiritu na inihasik ni Satanas nung pinasok niya ang planet Earth. Naghasik siya ng pride sa puso ni Adam and Eve. No? At after Adam and Eve committed high treason before God, bumagsak sila sa kasalanan, nanganak si Adam and Eve, dumami ang lahi, ang buong generation after generation, dumami ang henerasyon, lahat makasalanan. Because all of us inherited the sinful nature of our first parents. And that sinful nature, minsan kung tawagin ay pride. Pride, malawak po yan. Nandyan ang selfishness, self-centeredness, nandyan ang self-righteousness, nandyan yung ego, nandyan yung pagmamataas. Malawak po pag-usapan niya. At kapag ikay napuspos ng pride, lalabo ang iyong kaisipan, lalabo ang iyong pananaw na espiritual, hindi mo marinig ang instruction ng Diyos, at ang maghahari sa puso mo ay rebellion, magre-rebelde ka. No? And that is pride. And pride is demonic. Remember this, mga kapatid. When the devil entered to our planet, he entered into our planet by using pride. No? By using pride. At nakuha niya sa kamay ng tao ni Adam ang planet Earth na ipinamana ng Diyos kay Adam, sa tao. Nakuha ni Satanas, kaya siya naghari-harian bilang the God of this world, the God of this world system. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. No? Naghari-harian siya. Pero 2,000 years ago, bumaba ang Diyos nagkatawang tao, and Jesus Christ destroyed the devil. Sa anong paraan? By dying on the cross, and He was resurrected. Nabuhay siya maguli. At doon siya nabuhay na maguli, dineclare niya na, sinabi niya, nagtagumpay siya. At iniwan niya si Satanas
sa hayag na kahihiyan, sinamsaman niya ng weapon si Satan. Colossians chapter 2 verse 15. Okay? Now, so much for that. So, ano pa ang pagiging childish Christian? Alam nyo, kasi dito na ako sa taas nag-online kasi malamig dito sa kwarto namin. Ay, napakainit sa ibaba. Walang aircon sa ibaba. Ngayon naman sumobra, ginigilaw naman ako. So, ano pa ang childish attitude o childish, talatadang childish Christian? Complaining and murmuring. No? Complaining and murmuring. Mahilig mag-complain, mahilig bumulong-bulong. Alam niyo, sabi ng Panginoon sa Numbers chapter 14 verse 28, sabi, kinausap ng Panginoon si Moses, Moses, sabihin mo sa aking bayan, ganito ang mangyayari sa kanila. Bakit? Ano bang ginagawa nung Moses generation? Yung mga Israelites ay sinama ni Moses sa wilderness on the way to the promised land. Ano bang kasalanan nila? Hindi sila mapagpasalamat sa Panginoon. Hindi sila mapagpuri sa Panginoon. Hindi nila kinikilala ang Panginoon na kanilang Diyos. Reklamo dito, reklamo doon. Kaunting hirap, sasabihin nila, ano ba Moses, dinala ba kami dito ng iyong Diyos? Dito sa wilderness? Just to die in this wilderness? Wala kaming pagkain, wala kaming tubig. Lagi sila reklamo na reklamo. And every time na sila reklamo, binibigay ng Diyos lahat ng pangangailangan nila. Hanggang sa bandong huli. Sabi nila, sawa na kami sa mana, sa tinapay from heaven. Wala bang kami dyan? Wala bang McDonald's? Wala bang hamburger dyan? Reklamo na naman. Ang Diyos talagang mapagpasawad, mapagpasensya. Hanggang sa bandang huli, hindi na sila matagta ng Panginoon. Nagalit ng Panginoon. Sa Numbers chapter 14 verse 28, sabi nga ng mga Hebrew people, mga Israelis, hindi kami makakapasok sa promised land. On the way pa lang, patay na tayo lahat, mamamatay tayo lahat dito sa wilderness. Puro negative ang confession na lumalabas sa kalang bibig. Reklamo dito, reklamo doon. At yan po ay attitude ng isang childish. Kung ikaw ay Kristiyano, childish Christian. Kung ikaw ay reklamo, complain, bubulong-bulong. Para kang kasama doon sa Moses generation na hindi makakapasok sa promised land. That generation, Moses generation, did not enter the promised land. Lahat sila namatay. Sabi ng Panginoon, Moses, sabi mo sa aking bayan, kung ano ang kanilang sinalita sa aking pandinig, yun ang gagawin ko sa kanila. Hindi nangyari. Kung ano yung kino-confess, dinideclare nila araw-araw, yung mga reklamo nila, mamamatay kami, gugutom, mamamatay kami, hindi tayo makapasok, wala sa nakapasok sa promised land. Binigay ng Diyos kung ano yung kanilang ginustong sabihin. Kaya ingat po tayo sa ating mga salita. Iaalaw yan ng Diyos na mangyari. Diba sabi sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it shall eat the fruit thereof. Kaya ingat po tayo, no? Okay. So, attitude ng isang childish Christian ay complain sa Diyos. Walang satisfaction. Walang contentment. Hindi siya kontento sa blessing. Gusto niya, ang pinakamalaking blessing ay nasa kanya. Naiinggit siya lagi. May jealousy, may envy. Yung mga attitude niya, envy, jealousy, pang childish believer yan. Dapat lumago ka from childish, mag-mature ka into a grown-up man. Maging malaki ka at mapalaki mo yung muscle of faith sa iyong buhay spiritual. Okay. So, mga kapatid, hanggang dito na lang, wala pa tayong pag-usap, pero sapat na ang mga bagay nito para matutunan natin mabuhay na maging spiritual na Kristiyano tayo. So, praise God. At nawa na ilocate natin ating sarili, na kung ano yung pag-uugali ng
childish believer o childish Christian. Okay, delikado po yung ugaling gano'n, carnal Christian. Sabi nga, delikado. Pag inabot ng kamatayan, hindi nag-repent. Sabi ng Panginoon, they will not enter the kingdom of God. Okay, mga minamahal, let's pray. Heavenly Father, salamat sa iyo pong biyaya sa aming buhay na kami nakatatayo by the grace of God. At kung kami man po, Panginoon, ng mga panahon ay naging childish, at naging complain ng complain, murmur ng murmur, at kung kami may naging self-centered, o naging matampuhin, o nagkaroon ng envy, pride, jealousy, Lord, patawarin mo po kami. So, kung kami na may nag-ugali na tulad sa isang bata, Panginoon, at may mga tantrums kami na yung gusto namin mangyari ay hindi nangyari at kami ay napupuno ng anger, bitterness, nagtatampo kami, Lord, patawarin mo po kami. Marami po salamat, Panginoon. Tulungan mo po kami na kami magsilago into a mature man, Panginoon, na mayroong mga malalaking muscle sa pananampalataya. Thank you, Father God, for teaching us tonight through the Holy Spirit. Panginoon, pagpalain mo rin po, napagalingin mo lahat ng mga may sakit at karamdaman sa gabing ito, Panginoon. Touch them in the name of Jesus. At patuloy namin pinapaalala sa iyo ang wife ni Junjun, ang akin pong manugang si Edge, Panginoon Cortez, na patuloy na baigalaw na niya ang kanyang buong katawan sa comatose condition, ay binabangon niyo siya. Complete healing, Lord, and new beginning. Marami po salamat, Panginoon. Ikaw ang author of life. Ikaw lang may kapangyarihan magbigay ng buhay sa amin. Marami po salamat, Panginoon, sa iyo pong kagandahan, Lord, sa biyaya sa amin sa gabi. Bagamat kami po yung gabi na, gabi rin natapos, Panginoon. Salamat po. Hindi mo kami pinabayaan. Kasama ka namin. Nagsalita ka sa amin. Thank you, Lord, for blessing us tonight. And may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, receive the blessings of God. God bless you all. Amen. Don't forget po to pass this video, to share this video, and to like this video kung may natutunan po tayo. Pagpalain po kayong Panginoon. God bless you.